Nanay, pasensya na po. Kasalanan ko pong nagkasakit ako. Ngayon pataon, hindi na ako makakapag-alaga pa sa inyo. Ayon sa mga balita, si Glenn Baker na tagapagmana ng Baker Group ay ikakasal na kay Rosie Jones na tagapagmana ng pamilyang Jones sa Hamdol. Inay, ayos lang po kayo. Nina. Tatay, si Glenn. Ang pangalan pala ni tatay ay Glenn. Maalagan niya si nanay. Kailangan kong hanapin si tatay. Bakit ayaw mong pumayag sa kasal na ito? Si Kara lang ang asawa ko. Gusto mo ba ako mamatay sa galit? Huwag mong kalimutan. Siya ang nagpapatay sa mga magulang mo. Ngayon naiisip mo pa rin siya. Gusto mo bang ang angka ng Baker ay mawalan ng tagapagmana? Ako ang hindi nakapagligtas kay inay at kay Kara. Kung mawalan man ng tagapagmana ang Baker, iyon ang parusa sa akin. Ikaw. Nanay, hahanapin ko na si tatay ngayon din. Maghintay ka dito ha. Galit na galit ako. Naiinis talaga ako. Naku, Ginang Baker. Ano ang problema? Tumingin ka sa labas. Kara. Walang hiya kang babae ka. Ang kapal ng mukha mong pumarit sa bahay ng mga Baker pa. Ikaw ang kinakausap ko. Bingi ka ba? Ginang Baker, pakiusap tumigil na kayo. May sira talaga sa utak nito. Noon pa man, sabi ni Ialongman, sobrang usok ang nasinghot niya, kaya nasira ang utak niya. Kahit magising man siya, baka sira ulo pa rin siya. Karapat dapat sa kanya iyan. Hindi ko papayagang malaman ni Glenn na buhay pa siya. Ilabas niyo siya rito sa pinakamala at sabihan ng lahat ng ospital sa lungsod Hamdol na huwag siyang tanggapin. Opo, Ginang Baker. Nina. Hoy, bata. Sino ang hinahanap mo? Lola, hinahanap ko ang tatay ko. Itong bata. Bakit mukhang kapareho ni Glenn noong bata pa siya? Anak, ano pangalan ng tatay mo? Ang tatay ko po ay si Glenn. Kaya pala, baka anak to ni Glenn. Sa labas, sa ibang babae, kaya ayaw niyang magpakasal. Bata. Ano pangalan ng nanay mo? Ang nanay ko po ay si Ka. Ang mama ko ay Anak, masama ba ang pakiramdam mo? Nasaan ang mama mo? si mama ay. Wala na si mama. Kailangan kong hanapin si mama. Ayos ka lang ba, anak? Wala na si mama. Kailangan kong hanapin ang mama ko. Hindi kaya ni mama na wala ako. Mama. Anak, Mama. Ginang Baker, naasikaso na ang lahat. Ito ay, magmadali ka't kunin mo ang blood sample para sa safety testing. Hinala ko, yang batang iyon kanina ay anak sa labas ni Glenn. Pumunta ka na. opo, Ginang Baker. Mama. Mama, nasaan ka na? Huwag mo akong iwan. Nababaliw ka na ba? Ikaw na naman. Hindi naman tinamaan ng coach ko. Ngayon gusto mo akong lokohin. Kuya, nakita niyo po ba? Si nanay ko. Ngayon ako naman ang pagtritripan mo. Bitawan mo ako. Kuya, gusto ko lang pong hanapin si nanay. Talaga ba? Yang sinasabi mong nanay mo, bigla na lang lilitaw para pagkakitaan ako. Hindi po ganoon. May sakit po si nanay. Kailangan kong alagaan si nanay ko. Tanong ko lang, ano pangalan ng nanay mo? Si Kara Allen po ang nanay ko. Tatanungin kita ulit. Ano pangalan ng nanay mo? Kara Allen. Si Kara Allen po ang nanay ko.
Mga manluloko kayo, ang gagaling. Naghanap na kayo ng impormasyon sa akin. Alam niyong si Glenn ako. Kaya ipinadala niyo ang batang ito para magkunwaring anak niya. Pero alam niyo ba na namatay si Kara 5 taon na ang nakalipas? Ano? Ikaw si Glenn, ikaw ang tatay ko. Glenn, umuwi ka na. Sa bahay ngayon din. Naiintindihan ko. Tatay, huwag kang aalis. Tulungan mo naman ako. Umalis ka sa harap ko. Buhay man o patay ang nanay, wala akong pakialam dyan. Huwag. Tatay, nagmamakaawa ako sa'yo. Tulungan mong hanapin ang nanay ko. Pakiusap, tatay. Nagpapakawawa ka lang para sa pera, hindi ba? CJ, narito ang gusto mo. Pulutin mo ang sarili mo. Ayoko ng pera. Tatay, tulungan mo ako. Umalis ka na rito. Tatay. Tatay. Hindi ako nagsisinungaling. Tatay, pinapangako ko totoo ito. Tatay. Tatay. Huwag mo akong iwan. Hindi ako nagkakamali. Nina, Inay. Nanay, ayaw talaga sa akin ni tatay. Lola, biglaan niyo akong pinatawa. Anong nangyayari? tatanungin kita. Totoo bang may anak ka sa labas, kaya ayaw mong magpakasal? Lola, paulit-ulit ko nang sinabi sa inyo, si Kara lang ang gusto kong pakasalan, lalong walang anak sa labas. Itatangi mo pa ba? Narito na nga ang humahanap sa'yo. Imra Baker, nandito na ang resulta ng eye test. Tingnan mo mismo. Ang batang ito ay anak ni Glenn. Malubha ang leukemia niya. Kailangan niya ng bone marrow transplant mula sa ama. Ano? Ano ba ang nangyayari? Si Kara lang ang naging kasama ko. Patay na siya sa loob ng 7 taon. Paano tayo magkakaroon ng anak? Lola, yung bata, ano itsura niya? May maliit siyang tirintas. Bilog ang mukha. Puno siya ng dumi. At nang umalis siya, nagagasgas ang noo niya. Siya nga kaya talaga. Lumabas ka dyan ngayon at ibalik mo siya sa akin. Gagamitin mong bone marrow para iligtas siya. Kung may masamang mangyari sa apo ng apo, huwag ka nang bumalik para bisitahin ako. Umalis ka. Lumabas ka rito. Bilisin mo. Lumabas ka na. Bakit ayaw niyo akong payagan? Bumili ng gamot para kay mama. Ano ba ang inay na ito? G. Evans. Nag-utos na si NJ Baker, walang ospital na pinapayagan, nagamutin siya. Ito ang perang nakuha ko sa pagtitipon ng bote. Nakikiusap ako. Pabili po ng gamot para kay mama. Sabihin mo na. Kapag sumuway ako kay NJ Baker, lahat ng negosyong medical ko mawawasak. Kayo'y dalawa ay malas lang. Lumabas kayo, pareho kayo. Kara. Yung maliit na baba. Anak natin talaga. Tatay, pakiusap. Nakikiusap ako. G. Baker. Yung hinahanap niyong bata. Nakita. Sa ospital. Tara na, kailangan nating pumunta sa ospital ngayon din. Naubusan na ng gamot si mama. Nakikiusap ako sa inyo. Pabili na lang po ng gamot para kay mama. Hindi nyo ba naintindihan ang sinabi ko? Lumabas ka na rito, ngayon din. Tulong. Pakiusap. Nakikiusap ako sa inyo. Tulong. Tulungan si mama. Nina. 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 Mama. Huwag kang umiyak. Ginoong Evans. Inaatake siya ng leukemia at kailangang maoperahan ngayon din. Pero siya ay, anak niya, sasagasaan mo ba talaga? Ang utos ni Elra Baker, kung may sisisihin man siya, sisihin niya ang pagkakaroon ng ganoong klaseng ina.
Ligtasin niyo si Nina, pakiusap. Biyahe. Sagipin niyo si Nina, pakiusap. Sagipin niyo si Nina, pakiusap. Hello. Ano, paparating na si Emir Baker. Bakit nakatayo lang kayo dyan? Buhatin niyo siya ngayon din. Huwag niyong papansinin si Emir Baker sa ganito. Bilisan niyo. Sagipin niyo si Nina, pakiusap. Kumanda ka. Mama, Nina, huwag kang umiyak. okay lang ako. Nina. 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 Si Glenn yan ang bunso sa pamilyang Baker, di ba? Nina. Anong ginagawa niyo dyan? Ginoong Baker. May nakarinig ba ng tumawag ng tulong? Ginoong Baker, baka nagkamali ka lang ng pagdinig. Maraming pasyente at pamilya nila ang pumapasok sa ospital. Normal lang na may sumigaw ng tulong dito. Tatanungin kita. Nakita mo ba ang batang babae na may magulong buhok at tirintas? Inutos ni Mrs. Baker na hindi dapat malaman ni Ginoong Baker ang tungkol sa babaeng iyon. Ang batang iyon ay anak niya, kaya kailangan kong itago ito. Sinasagot mo ba ako? Ha? Ginoong Baker. Maraming tao ang dumadaan dito. Tungkol sa batang babae na sinasabi mo, hindi ko siya napansin. Sagipin si Nina, pakiusap. Kanina lang. Boses ni Karayon. Hoy, Ginoong Baker. Marumi talaga dito. Samahan namin kayo sa mas malinis na lugar. Sige na. Ito ang bangkay ng isang babae. Kakadating lang kanina. Bakit nakatayo pa kayo dyan? Dali, dalhin nyo na sa morgue ang bangkay. Ngayon na. Opo. Nina. Kanina lang, baka maling akala ko. Paano buhay pa si Kara? Pero may balita ako, nandito sa ospital, yung batang babae. Pasensya ka na, Glenn. Hindi ka dapat nagkaganito. Teka. Di mo ba sinabing, pangmatandang babae ito? Bakit may kamay ng bata dito? Ito, siya kasi. Di mo masagot, di ba? Ako na mismo ang titingin. Ito ang katawan ng isang ina at anak niyang babae. Ano? Ito, ang inang ito, at ang kanyang anak, sabay na nagtapos ng kanilang buhay. Ang mga katawan nila, hindi mapaghiwalay kahit anuman. Maaari niyang saktan ang sariling laman at dugo. Hindi siya karapat-dapat tawagin ina. Bilisan niyo at dalhin na sila. Huwag niyo silang pabayaang dumumi sa paningin ko. Opo. May isa pa akong hihilingin. Glenn, sige na, nais kong i-donate ang aking bone marrow. At iparehistro ito sa pambansang bone marrow bank. Baker, napakalaki talaga ng puso ninyo. Longman. Samahan niyo si Baker sa bone marrow test. Bilisan niyo. Opo, G. Evans. Dito po tayo. Sa ganitong paraan, basta't ang munting batang babae may leukemia ay magkatugma, mahahanap ko siya. At matitiyak kung siya nga ang tunay kong anak. Iligtas ninyo si Nina. Pakiusap, iligtas si Nina. Nasaktan mo si Kira Baker. Wala nang makakapagligtas sa'yo at nadamay mo pa ang sarili mong anak. Ito ang gamot para sa kanya. Kunin mo na't umalis ka. Huwag ka nang magpakita muli. Salamat. Salamat po. Nanay, anong nangyari sa akin? Nina, gising ka na pala. Nanay, pasensya na, nanay. Nagkasakit ako't nag-aksaya ng pera. Nina, gutom ka na ba? Opo. Ako, lulutuan kita ng makakain. Hay, ano nang ginagawa mo? Ang gatas at tinapay na para lang sa mga donor ng dugo.
Pagdodona ng dugo. Magbigay ng dugo. Kapalit ng tinap, 200 ihe, isang set. 400 ihe, 2 set. Kuhanan mo ng 400 ihe. Yung batang hinahanap ni Glenn, kahit anong mangyari, hanapin niyo bago pa niya mahanap. Rosie, ikaw ang nobya ni G. Baker. Bakit mo tinutulungan siyang hanapin yun? Kung ako ang unang makatagpo sa gagawng yun, hinding-hindi makakahanap ni Glenn yun habang buhay. Umalis ka. Anong ginagawa mo? Ang tapang mong paluin ang aso ko, basura ka talaga, gusto mo nang mamat. Hindi sinaktan ni mama ang aso, kasalanan mo yan. Ale, hindi mo kinain ang tali. Bakit mo ako tinatawag na Al? Mukha ba akong matanda? Syempre, nanay mo, ang unang natakot sa aso ko. Nakita ko ng malinaw, hindi mo tinalian ang aso mo, kaya natakot siya. Natatakot siya. Tingnan mo, nahulog pa ang pagkain niya. Tumigil kayong lahat. Alam mo ba kung sino ako? Nasaktan mo ang aso ko, magbayad ka. Huwag mong saktan si Nina. Nina, alis na tayo. Alis na tayo. Gusto mong kumain, hindi kita papakainit. Nag-donate siya ng pagkain para makuha yan. Walang konsensya ang babaeng. Pasensya na talaga. Nakatapak ako at nadumihan lahat. Gusto mo ng malinis na pagkain. Ah, Nanay. Dahil gusto niyang magbigay ng dugo, kunin niyo na dugo niya. nakatanggap na siya ng 400 ngiti. Kung ipagpapatuloy pa natin, mamamatay siya. Tumabi ka. Ako na ang kukuha. Nanay. Halika rito. Tumigil ka. Kung kukuha ka pa, mabubuwisan siya. Magpapakasal na ako kay Glenn ng Baker Group. Kung ayaw mong magka-problema, humanda ka. Halika rito, itbitawan mo nanay ko. Pakiusap, pakawalan nyo na si nanay. May tatay ako, kahit may tatay ka, basura pa rin siya sa ilalim. Alam mo ba kung sino ang ikakasal ko? Siya ang magiging puno ng Baker Group, si Glenn. Si Glenn. Tatay ko yun. Ano ang sinabi mo? Ulitin mo, ano pangalan ng tatay mo? G. Glenn. Naghahanap si Glenn ng kanyang anak nang kumalat ang balita sa lungsod Hamdol. Mukhang lahat ng bata gusto na siyang kunin. Tamang-tama, samantalahin ko to para mapahiya siya. Para tumigil na siya sa paghahanap ng anak. Hoy bata, sabi mo si Glenn ang tatay mo, tawagan mo siya at sabihin pumunta rito. Wala nga ako, numero ni Papa. Wala kang numero niya. Meron ako. Tatawagan natin siya para pumunta dito. Pagdating niya, dapat manatili ka at magkilala talaga kay... Glenn, wala pa ring balita tungkol sa batang babae. Ang tagal na ng araw. Naghihintay pa siya sa bone marrow para maligtas. Nasaan na sila talaga? Glenn, may batang babae. Nagsasabing, ikaw ang tatay niya. Ano ang sinabi mo? Pupunta na ako dyan. Gusto kong makita kung paano kayong magkita ni Glenn. Nanay. Nanay. Naku, malakas ang pagduro at nasa shock na siya. Nanay. Wala pa rin tatay mo dito. Gusto kong makita kung kaya pa ba ng nanay mo na maghintay hanggang sa dumating siya. Nay. Pakiusap, pakawalan nyo na si nanay. Ew, alisin mo ang kamay mo sa akin. Kadiri ka talaga, may sakit ka ba o ano?
Nina, Nay. Hoy. Walang kwentang babae, hindi mo pa tapos kunin ang dugo niya. Halos naubos na ang dugo mo, nakakagapang ka pa. Wag, pakiusap, umusog ka, parusa ito sa kanya, sa pagtawag ng maling lalaki bilang ama, Nay. Are, Tigil. Nandito ka na pala, Glenn. Glenn. Kara, ikaw ang taong pinakamamahal ko sa buong buhay ko. Paano kung magkaroon tayo ng anak balang araw? Ikaw pa rin ang una sa puso ko, mga anak nating pangalawa lang. Huwag kang mag-alala. Pangako ko, hindi kita pababayaan o pababayaang masaktan. Kara, pasensya na at hindi kita naipagtanggol. Glenn, nandito ka pala. Array. Kara, buhay ka pa pala? Akala ko'y namatay ka noon sa sunog. Ilang taon na ang nakalipas sa nakaraang 6 na taon. Sa totoo lang, miss na miss kita sa bawat sandali. Nina, Kara, ito ba siya'y ating anak? Ang kamay mo. Ang kamay mo. Sino gumawa nito? Glenn, siya ang unang nanira sa kit. Array. Glenn, bakit mo ko sinaktan? Ang tarantado nitong bata, tinatawag kanyang tatay, karapat dapat yan sa kanya. Bantayan mo ang bibig mo. Kapag minura mo uli ang anak, sisiguraduhin kong wakas mo. Ha? Teka, totoo bang siya'y anak ni Glenn? Glenn, ako dapat ang ikakasal sa'yo. Ang nobya ko ay si Kara. Wala nang iba. dinanak lang siya ng maraming dugo nitong babae at kailangang dalhin sa ospital para matransfuse. Tulong. May saklolo, gaano karaming dugo ang kinuha nito kay Kara? Papagbayarin mo ng doble. Glenn, hindi mo ko pwedeng tratuhin ng ganito. Glenn. Doktor, kumusta na siya? Sa test lumabas na, nakalanghap si Kara ng makapal, nausok dati, nasira ang utak niya, at ang kanyang pag-iisip, ang kalagayan ng binti niya, ay malamang dulot ng sunog, kaya hindi siya makatayo o lumakad. May paraan ba para maayos to? Ang binti niya ay unti-unting gumagaling sa gamutan. Pero ang pinsala sa utak. Ngunit ang pinsala sa utak dahil nakaligtaan niya, ang pinakamainam na panahon ng paggamot, ang tagal ng paggaling ay hindi tiyak, maaaring 1 buwan, 1 taon, o kahit 10 taon. Walang makakapagsiguro. Kahit ano pa man, ang maging kalagayan niya, pananatilihan ko siya. Ah, na pala. Yung batang babae, may leukemia ba? Hinihintay pa niya ang aking bone marrow donation. Nasa proseso pa rin ng kumpletong pagsusuri ang bata. Malapit nang lumabas ang resulta. Titingnan ko na siya. CJ. Kara, gising ka na. May nararamdaman ka bang discomfort? Nina. Gusto ko si Nina. Gusto ko si Nina. Huwag kang mag-alala. Babalik si Nina pagkatapos ng mga test. Kara, pasensya na. Sa lahat ng mga tao, ikaw lang ang nagpalaki sa anak natin at dumaan sa maraming hirap. Nabigo ako bilang asawa at bilang ama. Kara, pangako gagawin ko ang lahat para bumawi sa'yo at sa ating anak. Nakatapos na ang bata ng mga test pero matagal-tagal pa bago siya magising. Narito ang test report para sa bata. CJ.
Huwag kang mag-alala, Kara. Kahit gaano karaming bone marrow ang kailangan ni Nina, gagawin ko ang lahat para gumaling siya. Ito, hindi talaga si Nina, aking tunay na anak. Ayon sa pagsusuri, walang leukemia si Nina. Pero naalala, sabi ng lola ko na ang batang iyon ay may leukemia at naghihintay pa ng bone marrow transplant ko. Pero, ang nakalagay na edad, 4 na taong gulang si Nina. Kung nabuntis si Kara, 6 na taon na ang nakalipas. Dapat ang bata ay 5 taon na ngayon. Ibig sabihin ba nitong, hindi talaga, anak ko si Nina. Malubha ang leukemia ng batang ito. Kailangang maabisuhan ang pamilya agad. May chismis na. Ang hinahanap ni Glenn ay mayroong leukemia. Baka naman, iyong anak sa labas ay tunay na anak niya. Hindi pwede. Hindi ko hahayaang magkita sila. Rosie, ibalik mo ang report. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang magiging asawa ni Glenn, CEO ng Baker Group. Nasa critical na kondisyon ng bata. Kailangang magpa-test ng bone marrow match agad. Ikaw ba? Bastyusan ng medical records para baguhin ang edad at diagnosis. Bigyan ng batang yan ng malalakas na gamot pansamantalang pigilin ang sintomas. Naiintindihan ko, Rosie. Malalakas na gamot, nagtatakip lang sa problema, hindi solusyon sa totoo lang. Hindi mo may tatago to. Kung patagalin mo pa, baka ang batay, hindi na talaga gumaling. Yan ang gusto ko patagilin hanggang wala ng lunas. Kung may oras ka para alalahanin siya, dapat isipin mo na ang sarili mong anak. Kung ayaw mong may masamang mangyari sa anak mo, manahimik ka na lang at umalis sa Hamdol City. Habang akala ni Glenn na hindi niya anak ang bata at mawawalan ng pagkakataon sa paggamot, pag namatay na siya, makakapagpahinga na ako bilang perpektong dalaga ng Angkan Baker. Kara, sabihin mo, kung kaninong anak, si Nina talaga. Akin. Nina, ang anak ni Kara sa ibang lalaki yata. Kaya nga, sino yung batang babae na may leukemia? Pero si Lola lang ang nakakita sa kanya. Glenn, may masamang balita. Alam na ni Mrs. Baker na nahanap mo ang bata. Pupunta na siya dito sa ospital. Ano, Elrel Baker, pakihinaan po. Huminahon ka. Gusto kong makita ang apo ng apo. May sakit pa siya. Lola, bakit nandito ka? Nabalitaan ko na nakita mo ang isang maliit na bata. Siya ba ang apo ng apo? Pakita mo sa akin, bilis. Lola, mali ang akala mo. Hindi ko siyang anak at hindi rin apo mo. Kalokohan. Kamukhang kamukha mo noong bata ka pa. Naghihintay siya sa'yo para sa bone marrow transplant. Gusto kong makita kung ano na ang nangyayari sa kanya. Umilis ka. Lola, hindi mo siya pwedeng makita. Wala na siya. Ikaw, may tinatago sa akin. Ako. Wala naman. Kung wala, umalis ka. Nasaan siya? Lola, yung maliit na batang baba, wala siyang leukemia. Hindi siya anak ko. Ang apo sa tuhod ko. Nasaan ka na nga ba talaga? Naubusan na siya ng oras. Kung hindi ka magdodonate ng para matulungan siyang magpagamot, ang apo kong babae ay... Huwag kayong mag-alala, Lola. Kung talagang siya'y anak ko, hindi ko, pababayaan siyang mapahamak. Glenn, gaya ng hiling mo, si Kara at ang anak niya ay inilipat na sa pribadong kwarto. Mabuti. Hindi dapat malaman ni Lola ang tungkol dito. Noong araw, siya ang nagdikta sa likod ko, kaya palagi kong akala ay pumanaw na si Kara. Ang hirap na dinanas niya sa loob ng maraming taon. Siya'y nagipit na. Nagkaanak pa sa ibang lalaki. Oras na ng injection mo. Ayaw ko ng injection.
Ayaw ko talaga ng injection. Kapag gumaling ka, malalaman ni Glenn na anak niya ang batang ito. Hindi ko pahihintulutang makuha ninyo ang gusto ninyo. Ang tapang mo naman, ha? Pangit mong lumpo. Mabilis kang gumaling pagkatapos ng gamutan, ha? Kaya ngayon, talagang ituturok ko na to sa'yo. Ahas, bitawan mo si Mama. Ahas. Masamang babae. Mama, bakit tayo nandito? Masamang babae, huwag mong sasaktan si Mama. Nang-agit ka pa. Ngayon, ipapadala kita, pati anak mo sa impyerno. Anong ginagawa mo? Nag-i-iniksyon ako sa pasyente. Medyo ayaw sumunod ng pasyente. CJ, pwedeng lumabas muna kayo. Kara, okay ka lang ba? Tae, nandito ka na rin. Teka, anak mo ba talaga? Hoy anak, paano mo nalaman na ako ang tatay mo? Kasi bukod sa pangalan ko, iisa lang ang pangalan na laging sinasambit ni Nanay Glenn, pangalan ni Itay. Kanina, ano ba ang inaasahan ko? Nina, hindi ako ang tatay mo. Pero, Tama na. Mamaya, ikaw at ang nanay mo, magpahinga muna kayo, magpabantay ako sa labas. Wala nang mananakit sa inyo. Kara, pasensya na. Kung natakot kayo, pero Tay. Kuya, kung hindi ka tatay ko, bakit ang taas ng pag-aalaga mo sa amin ni Nanay? kasi, utang ko yan sa nanay mo. Nay, sana, tatay ko na talaga siya. Nina. Nina. Ang apo sa tuhod ko. Pakita ka na sana. Lynrel Baker, nakita na namin siya, Lynrel Baker. Totoo ba? Kara, kahit ano pa ang maging katayuan mo, mananatili nasa iyong tabi. Kumusta? Lola, biglaan niyo akong pinauwi. Anong nangyayari? Hanggang kailan mo balak itinatago sa akin ito? Tatanungin kita, nahanap mo na ba si Kara? Opo, Kasama mo ba siya? Sa mga nakaraang araw, opo. ito'y malaking problema. Bakit di mo na lang siya kalimutan? Lola, sa buhay kong ito, si Kara lang ang mamahalin ko. Siya ang dahilan ng pagkamatay ng magulang. Ngayon naman, dahil sa kanya, ipinagpapabahalang hanapin ang iyong anak. Lola, laging kitang iginagalang bilang nakatatanda. Ngunit noong 6 na taon nakalipas, bakit mo ako sinabing patay na siya? Bakit mo hinayaan na mawalan ako ng pag-asa? Alam mo ba kung gaano kahirap ang buhay nila sa labas, sa loob ng mga taon? Ano? Anak, sinasabi mo. May anak si Kara. Napilitan lang siya, wala na siyang ibang malapitan. Kaya napunta siya sa ibang lalaki at nagkaanak sa kanya. Ikaw, seryoso ka bang tutulong sa kanya? Alagaan ang anak sa labas na iyon? Utang ko iyon sa kanya. Anong kahihiyan sa pamilya natin? Ang laman at dugok, nasa labas pa rin ang bahay na may sakit at naghihirap. Ngunit ikaw, abala sa pag-aalaga kay Kara at anak niya. Lola, yung batang babae na sinabi mo sa akin na may leukemia, ikaw lang nakakita, di ba? Hindi ko pa rin siya matagpuan, at ngayon naiisip ko na, baka naman sinasadya mong nagsisinungaling. Sapagkat noong 6 na taon, ginawa mo rin ang panlilinlang na to. Habang ako'y buhay, hindi ko papayagan. Yang babaeng yan, siraing muli ang pamilya natin. Ano ang ibig mong sabihin? Kung ayaw mong bumitaw, bilang nakatatanda mo, ako na ang magdedesisyon para sa'yo.
Glenn, may problema. Si Kara at ang bata, kinuha na ng mga tauhan ni Mrs. Baker. Sobra na yan. Lola, anong ginawa mo sa kanila? Dalhin mo sila rito. Glenn, ngayon ay nais ko, dito mismo, sa harap ng yumaong mga magulang mo, putulin ang lahat ng ugnayan kay Kara at batang yan. Magpakailanman, Nakikiusap ako. Bitawan niyo na kami ni Mama. huwag kang umiyak. Itaas mo ang ulo mo. Ikaw, Hoy, Aling Baker, anong nangyayari? Lola, anong problema, Lola? Ano ang sinabi mo? Lola. Lola, gising na. Kumuha ng doktor, bilis, CJ. Nasobrahan sa emosyon si Mabel. Bigla ang tumaas ang BP niya, kaya siya hinimatay. Buti na lang hindi stroke, madlay gising din siya, pagkatapos magpahinga. Sobrang emosyonal. Di ba alam na niya tungkol kay Kara? Bakit ganun ang reaksyon nang makita si Kara? Baka may ibang dahilan. Ginoong Baker, nakauwi na si Kara at ang anak niya. CJ, tulungan mo akong bantayan si Lola. Opo, Ginoong Baker. Halo, 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 awo, ha ha ha. Kara, pasensya na. Hindi ko sinasadyang takutin kayo. Nina, masakit pa ba? Hindi na masakit. Nina, anong problema, Nina? Kukuha ako ng doktor para sa'yo. Wala pong saysay, Ginoo. Ang sakit ko po ay walang lunas. Kahit ang mga doktor, hindi makakatulong. Nina, may iba ka pa bang karamdaman? Pero nung nakaraan, ang mga test, wala silang nakitang problema. Ginoo, tulungan niyo po akong hanapin ang tatay ko. Nina, iniwan ka na ng tatay mo, pati ng nanay mo. Bakit mo pa siya hinahanap? Kasi, si tatay lang ang makakapagligtas sa akin. Nina, ano ang ibig mong sabihin? Nanay, Kara, ano ng problema, Kara? nanay, Doktor, nanay. Tingnan ko nga. Huwag kang gagalaw. Maaaring may sugat sa utak ng pasyente. Dali, kumuha ng stretcher at dalhin sa operasyon agad. nasaan ang operating room? Sundan mo ako. Kara, magiging maayos ka rin. Hindi kita pababayaan. Nanay. Ginoo, magiging okay ba ang nanay ko? Ayoko pong mawala si nanay. Huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari, gagaling ang nanay mo. Ginoo, pwede mo ba akong tulungan? Alagaan si nanay sa hinaharap. Nina, ano ang ibig mong sabihin? Doktor, kumusta ang nanay ko? May magandang balita. Ang namuong dugo sa utak niya, nagsisimula ng matunog. Ibig sabihin, magagaling na si Kara sa lalong madaling panahon? Oo, naniniwala akong gagaling si Kara sa sandaling panahon lamang. Salamat po, Ginoo. Iniligtas ninyo ang nanay ko. Huwag kang mag-alala, anak. Ang iyong ina ay gagaling na talaga sa lalong madaling panahon. Kapag gumaling na ang babaeng iyon, maiintindihan ni Glenn na ang batang iyon, ang anak na, hinahanap niya. Mukhang kailangan kong maging malupit. Nay, gagaling ka na sa lalong madaling panahon. Huwag kayong matakot. Narito ako ngayon upang humingi ng tawad sa inyong lahat. Hoy, anak. Ito po ay mango cake. Nakatikim na ba kayo nito? Hindi pa ako nakakain ng mangga dati. Buti na lang, ayon sa ulat, siya ay allergic sa mangga. Ang lahat ng nangyari noon ay hindi sinasadya lamang. Ngayon, nagdala ako ng cake para bumawi. Mula ngayon, kalimutan na natin ang nakaraan. Ano sa palagay ninyo? Sige na. Tikman ninyong mag-ina.
Nay, tingnan ninyo. Napakasarap nito. Ang lahat ng tao rito ay pinaalis ko na. Ngayon, hihintayin na lamang ninyong mamatay. Nina! Nina! Nanay, di ako makahinga. Doktor, tulong po. Iligtas niyo si Nina. Kara, anong nangyari Kara? Iligtas si Nina. Doktor. Tumawag ng doktor, bilis. Nina! Kara. Allergy sa mangga ito. May gamot ako sa allergy. Kumusta pakiramdam mo? Kuya, gaman na pakiramdam ko. Mula ngayon, huwag ka nang kakain ng mangga, hindi ba? Tong bata, bakit pareho kaming may allergy sa mangga? Talaga bang anak ko siya? Hindi mali yan. Baka nagkataon lang. Paano posible na siya ay aking anak? Doc, stable na ang kanyang kalagayan ngayon. Para sigurado, dalhin siya para sa kompletong check-up. Para makita kung may iba pang problema. Sige, Ginoong Baker. Dahil gabi na, sa main hospital na lang natin siya each check-up. Sasama ako sa'yo. Kara, okay lang. Pagkatapos ng check-up, babalik din siya. Nay, okay lang po. Kara, sa totoo lang. Parang may pagkakatulad. Siya sakin sa ilang paraan. Kara, ano ng problema? Bumalik ba ang sakit ng ulo mo? Sandali lang. Kukuha ako ng doktor. Glenn! Kara, ikaw. Gumaling ka na. Kara, paumanhin. Alam kong napakarami mong pinagdaanan nitong mga taon. Nasaan ang anak natin? Nagpa-test siya, babalik din agad. Kara, hindi ko alintana kung anak ko siya o hindi. Ipapangako kong alagaan ko, kayong dalawa. Kara, anong problema? Glenn, nitong mga nakaraang taon, sinubukan mo bang hanapin kami ni Nina? Katulad ka ba ng lola mo, na ako raw ang may kasalanan sa pagkamatay ng mga magulang mo? Hindi ganoon, Kara. Miss Allen, ako. May bago na kaming balita tungkol sa kalagayan ni Nina. Doktor, pwedeng sabihin niyo sa akin. Miss Allen, normal na ba ang pagkatao mo ngayon? Pakiusap. Miss Allen, nakita ko si Nina sa pangunahing ospital. Lumabas sa investigasyon. Hindi siya nagkaroon ng tamang gamutan. Kailangan na niya ng bone marrow transplant mula sa tunay niyang ama, agad-agad. Hindi na kami pwedeng maghintay pa.
Naiintindihan ko. Kara, anong nangyayari? Glenn, may sasabihin ako sa iyo. Si Nina ay talagang... Ang anak mo. Okay lang, mauna ka na. Glenn, natagpuan na ang anak mo. Pwede na tayong pumunta sa kanya ngayon. Sige, nakuha ko na. Kara, ano ang sasabihin mo kanina? Wala lang. Una mo na hanapin ang anak mo. CJ, kung may mangyari, sabihan mo agad ako. Glenn, may nadala lang sa pangunahing ospital na bata. Ang genetic testing niya ay 79% na tugma sa'yo. Kumpirmado, anak mo siya. CJ, punta na tayo sa ospital ngayon di. May anak na si Glenn ngayon. Para sa kanya, una muna ang batang iyon. Tungkol naman kay Nina, kakausapin ko siya pagbalik niya. Binibini Allen. Magandang balita, chinek ko na ang bone marrow registry. Lumalabas na ang biological father ni Nina ay nakapag-donate at naipon na ng kanyang bone marrow sa bangko. At ang match ay perpektong tugma. Ibig sabihin ba'y, maaari nang magpa-bone marrow transplant si Nina. Kaagad? Naipasando ko na ang kasamahan kong para sunduin si Nina sa ospital. Pagdating niya, pwedeng mag-schedule ng operasyon agad. Salamat po, Doc. Maraming salamat talaga. May pag-asa na si Nina. Ginoong Baker, ang inyong biological na anak ay naghihintay sa loob. Hindi ba natin sinabihan yung bata na maghintay dito? Nasaan na siya? Yung maliit na babae ay kanina pa sinundo. Mukhang may urgent na nangyari. Di ako sigurado sa detalye. Pasensya na, G. Baker. Ako ang nagkamali. Binibining Allen, handa na ang operasyon. Maaari na tayong magsimula. Nanay, narito na ba si tatay para iligtas ako? Iniligtas ka ni tatay. Sinabi rin niya na sana gumaling ka agad. Napakaganda naman po nun, nanay. Malusog ka na ulit, hindi na ako kailangang mag-alala pa tungkol sa kahit ano. Nanay, pagod na ako. Talagang pagod na ako. Nina! Nina, huwag mo akong takutin, Nina. Doktor, tulong. May kailangan ng tulong. Masama ito, malubha ang kanyang kalagayan. Kailangan nating operahan kaagad. Doktor, nakikiusap ako sa napakabata pa ng anak ko. Ang dami na niyang pinagdaanan. Hindi siya pwedeng Huwag kayong mag-alala, gagawin namin ang lahat ng makakaya. Ginang Becker, kakagising mo lang, kailangan mo pang magpahinga. Paano ako makakapagpahinga? Makikilala ko na ang apo ng aking Sige na nga. Kara, ano ang ginagawa mo dito? Ginang Becker, sabi ng doktor, hindi ka dapat mag-alala. Ang ginagawa ko ay wala kang pakialam. Ikaw, bumalik ka na sa dati. Tumigil ka dyan. Noon pa, ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng anak ko at manuga. Ngayon naman babalik ka para guluhin ulit ang buhay ni Glenn. Pinabayaan mo pang magdusa ang apo ng apo ko sa labas. Akala mo ba makakatakas ka na parang walang nangyari? Ano ngayon? Anong gusto mong gawin ko? Hindi kita pababayaan. Napasimuno ng malas na makabalik kay Glenn. Tungkol sa bata, dugo siya ng pamilyang Baker. Dapat siyang manatili sa amin. Ikaw, lumayas ka mag-isa dito. Hindi pwede. Ano ang sinabi mo? Ginang Becker, ayos ka lang ba? Kara, Kaya kong iwan si Glenn. Pero hindi ko kailanman pababayaan ang sarili kong anak sa lahat ng mga taon kung hindi dahil sa kanyang pag-aalaga. Hindi ako makakabuhay hanggang ngayon. Kahit ayaw, marami akong paraan para mapasa amin ang bata. Ikaw, iuwi mo na ako. Doktor, Binibini Allen, maayos ang operasyon ni Nina.
Para sigurado, magsasagawa pa kami ng isang follow-up check. Salamat po, Doktor. Salamat. Trabaho ko lang ito. Kara, bakit hindi mo sinagot ang telepono mo? Ano ang gusto mong sabihin noong araw na yon? Tungkol saan ba talaga yon? Nabigyan na ng solusyon yan. Kara, ako'y gusto kong makipagbalikan sa'yo. Kara, May anak ka na. pero Ako rin may anak na. Magpatuloy na tayo sa ating mga... Pasensya na, Glenn. Kahit si Nina, ang anak mo, di ko kayang manood habang inaagaw siya ng lola mo sa akin. Kara, hiwalay ang usapin sa anak sa ating dalawa. Bakit hindi tayo mag-umpisa muli? Glenn, Anong ginagawa mo rito? Glenn, pumayag na ang lola mo sa kasal natin. Pwede na tayong magpakasal sa susunod na buwan. Hindi pwede. Paano niya nagawang magdesisyon mag-isa? Kakausapin ko siya para ayusin ito. Glenn, masama ang pakiramdam ng lola mo ngayon. Hindi mo na dapat siyang guluhin pa. Dati, may mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Miss Allen at ko. Kaya, magkamay na tayo at magkaayos. Mukhang may hinanakit pa rin si Miss Allen. Sa akin, sinabi ko na isa lamang malaking pagkakamali kung alam ko lang na kayo ni Glenn ay nagkaroon ng relasyon, hindi kita gaganyanin. Magkamayan na tayo at limutin ang nakaraan. Paumanhin, hindi ako humahawak ng marurumi. Ikaw, Miss Allen, Sa ospital na lang tayo mag-usap. O sige nga, maligayang bati sa papalapit ninyong kasal. Kara, Glenn, paano mo ba gustong magpatakbo ng ating kasal? Doc, may problema ba kay Nina? Hindi mo ba sinabi matagumpay ang operasyon? Miss Allen, pakisuyong kumalma at makinig. Matagumpay ang operasyon ni Nina at ang kanyang kalagayan ay bumuti na. Subalit dahil nalampasan na natin ang tamang panahon ng paggamot, may mga komplikasyon na. Kaya, kahit may bone marrow transplant mula sa kanyang tunay na ama, hindi siya ganap na gagaling. Hindi na ito magagamot. Ano ang ibig sabihin niya? Sa madaling salita, ang leukemia ni Nina ay maaaring bumalik anumang oras. Kasalanan ko itong lahat. Dahil sa pagbagsak ko sa masamang kondisyon. Kaya naantala ang paggamot ni Nina ng matagal na panahon. Binibining Allen, pag-usapan nga natin. Kung nakapag-transplant si Nina ng bone marrow 2 linggo nakalipas o nagsimula ng gamutan noon para makontrol ang kanyang kalagayan, hindi sana lumala ang sakit. Kung ganun ang nangyari, gumaling na sana siya ng tuluyan. 2 linggo nakalipas. Noong 2 linggo, netest na si Nina noon, hindi ba? Bakit hindi siya nabigyan ng gamot na kailangan niya noon? Nireview ko ang mga medical na record niya at nalaman kong peke ang mga ito. Binago para sabihing walang leukemia. Kaya hindi siya nagamot. Tek. Sino ang gumawa niyan? Mabel, pagkatapos kong magpakasal, pangakong aalagaan ko ang anak ni Glenn na parang sarili kong anak. Mabuti. Alam kong tama ang pinili ko. Ikaw, mahal ko, ang pinakamabuting manugang na babae. Bakit ka nandito? Nababaliw ka na ba? Anong ginagawa mo? Kara, nawawala ka na sa sarili mo. Paano mo nagawang saktan ang manugang kong babae? Mabel, siya ang nanakit sa akin. Siguro naiinggit siya. Magpapakasal na kami ni Glenn. Mabel, kailangan mo akong ipagtanggol. Ako. Naiinggit, itong manugang mong hinahanga, nagpalsipi ka ng medical na record. At naantala ang pinakamagandang paggamot ni Nina. Walang puso. Rosie, totoo ba ito? Mabel, ginagawan niya ako ng kwento. Paano ko magagawa? Gawin yun sa anak ni Glenn. Mabuting bata si Rosie. Hindi niya kayang gumawa ng masama. Ikaw, ang dahilan kung bakit naghirap ang apong babae at nawala ng pag-asa sa paggamot. Ngayon, isisisi mo pa kay Rosie. Sa tingin ko, wala ka ng pag-asa.
Magkakasabwat kayong lahat tulad ng mga ahas at daga. Nandito ang katotohanan, sinasaktan ka na nitong babae, pati ang apo mong babae, at ang anak kong si Nina. Pero pinagtatanggol mo pa rin siya. Ikaw ang nagdala ng kapahamakan sa pamilya namin. Ikaw na walang hiyang babae. Leonrel Baker, nandito po si Emmy Evans para makipagkita. Leonrel Baker. Baliw na babae, bakit nandito ka pa? Tao dyan. Pumasok kayo. Ilabas niyo itong babae at anak niya. Agad-agad. Sandali lang. N.A. Baker, hindi ba't sinabi mo nang bawal ang mga ospital na pagpagamot sa kanya? Paalisin ko na siya ngayon din para hindi ka na niya istorbohin. At yung bata. Tama ka, kasama siya nitong babae, kaya syempre kasama rin siyang aalis. Mabel, anong nangyari? Kaya pala ikaw ay isa rin sa mga may kasalanan. Anong karapatan mo? Natawagin ang sarili mong lola ni Nina? Ako ang nasaktan sa aking apong babae. Ginang, Baker, Mabel. Bakit hindi niyo pa itinataboy? Ang baliw na to, nagalit ng husto si Ginang. Baker dahil sa kanya. Huwag na. Kaya ko nang umalis mag-isa. Mabel, Tumawag ka ng doktor, bilis. Kara, saan ka pupunta? Bitawan mo ako. Ma, saan tayo pupunta? Sa lugar na, hindi tayo makikita ng kahit sino. Wala namang malalang sa kay Ginang. Baker ngayon, pero mula ngayon, ingatang huwag siyang galitin. Salamat. Lola, ano ba talagang sinabi mo kay Kara? Glenn, kasalanan ni Kara ang lahat. Siya ang gamulo at nagpasama ng loob ni Lola. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang nasaktan sa aking apo sa tuhod. Lola, ano ang ibig mong sabihin? Glenn, kailangan ng pahinga ni Mabel. Kung may iba pa, sa susunod na lang pag-usapan. Ginoong Baker, may iniwan si Binibini Allen na sulat para sa inyo. Glenn, habang binabasa mo ito para akong kapiling. Magpaalam na tayo ng maayos. Anak mo talaga si Nina dahil sa hindi ninyo pagkakaunawaan. Nasayang ang pinakamainam na panahon para sa paggamot. Si Nina pala, anak ko talaga. Pero hindi siya nakatanggap ng tamang paggamot. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang nagpabaya sa pagpapagamot ng apo. Ang numerong tinawagan mo ay hindi maabot. Maaari ba kayong makipag-ugnayan kay Binibini Allen? Doktor, ano ang nangyari kay Kara? May bago ng plano. Ang mga eksperto para sa kalagayan ni Nina. Anong plano? Sabihin mo ngayon. Doc, kung malulunasan lang ang apo, handang isugal ko ang buhay ko para dito. Kailangan ng magkaroon ang tunay na magulang ni Nina ng bagong anak. Ang stem cell mula sa umbilical cord blood ng sanggol ay gagamitin para sa pagtransplant. Sa ganitong paraan, ganap na gagaling si Nina. Kara, sa pagkakataong ito, titiyakin kong maililigtas ang anak natin. Paumanhin po, narito na po ang pagkain. Gusto pa po ba kayong mag-order? Nina, tara na, kain na tayo. Opo. Tingnan mo ang babaeng iyon, tiyak na iniwan. Yan ang boyfriend niya. Ngayon naghihirap siyang magpalaki ng bata sa ganitong kalagayan. Grabe ang hirap ng buhay niya. Kaya nga lagi kong sinasabi, huwag masyadong magpakalunod sa pag-ibig. Kapag nagkaanak ka, magsasuffer din ang bata. Nina, konti pa, kain ka. Mahirap ang buhay kasama ako.
Hindi naman ako nahihirapan. Basta nandito ka, masaya na ako. Kain ka na. Alaynan. Mr. Baker, na-deploy na namin lahat ng tauhan mula Baker Group para hanapin si Miss Allen at anak ninyo, pero wala pa rin silang nakikita. Hindi na tayo pwedeng mag-aksaya ng oras. Sasama na rin akong maghanap. Glenn, gabi na. Saan ka pupunta? Di mo pa nga ako natutulungan. Kung hindi mo pa binanggit, muntik ko nang makalimutan yon. Glenn, samahan mo na akong pumili ngayon. Gusto kong suotin ang pinakamagandang wedding dress sa kasal natin. Glenn, anong ginagawa mo? Ikaw ang dapat magtanong sa sarili mo at pag-isipan ng mga nagawa mo. Sa lahat ng kasamaan mong ginawa kay Kara at sa anak ko, babawian kita ng 10 beses ang hirap. Glenn, makinig ka sa'kin. Bigyan mo ako ng tsansa na magpaliwanag. Glenn, akala mo ba basta-basta mo? May iwan lang ako ng ganito. Pagod ka na siguro. Halika na, umuwi na tayo. Kara, ang galing ng performance mo nitong buwan. Heto ang sahod mo para sa buwan. May dagdag na $40 dan. Isipin mo na bonus yan para sa'yo. Hindi, salamat na lang. Ang $40 na to, para sa inyong dalawa bilang gantimpala. Alam kong hindi madali ang buhay nyo ng anak mo. Kunin mo na para makabili. Yan ang regalo para sa kanya. Umalis na tayo. Ano pang pagpapanggap mo? Marami akong paraan para puksain ka. May balita na ba tungkol kay Kara at sa aking apo? N.A. Baker. Ang mga tao mula sa Baker Group ay naghahanap na sa lahat ng dako. Si A. Baker ay lumabas din para hanapin sila. Pero, hanggang ngayon wala pa ring balita. Kailangan nating sabihan si Kara tungkol sa treatment plan na makakatulong kay Nina. Kasalanan ko lahat ito. Sinabi ko ang mga masasakit na salita sa kanya. Kaya dinala niya si Nina at N.A. Baker. Huwag masyado sisihin ang sarili. Sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga ngayon. Huwag mong hayaang kontrolin ka ng iyong emosyon. Nga. Pwede mo ba akong tulungan sa isang bagay? Tara na. Oo. Oscar Clark, nakaluto na ang lahat. Aalis na ako ngayon. Hoy, sandali lang. May iba pa ba? Ang mga numero ay hindi nagtutugma ngayong gabi. Imposible yan. Double check ko na ang lahat. Tingnan mo. Ang lamesang ito, dapat ay kumita ng $100, pero $10 lang talaga ang pumasok. Hindi pwedeng mangyari yan. Binilang ko na yan. Kuya, anong tinitingnan mo? Oscar, nang kunin ko ang pera, mabuti kong binila. Wala akong nakitang pagkakamali. Baka ikaw ang may nakaligtaan. Nang tignan mo ang talaan. Ako ang nagkulang? O itinago mo sa kung saan? Oscar, huwag kang magsalita ng ganyan sa harap ng anak ko. Hindi nagnakaw si nanay ng pera mo. Sisigot ako sa kanya. Hoy bata, walang saysay ang sinasabi mo. Baka naman, magkasabuat kayong dalawa. Nagbabala ako sa'yo. Huwag mong siraan ang anak ko. Bakit ka nag-aalma? Huminahon ka. Nagpapalagay lang ako. Kaya sabihin mo, saan napunta ang pera? Mula sa kwenta? Wala rin akong alam dyan. Ganyan nga. Ano kaya ito? Patanjin nga ng mga dala mo. Kung wala kang pera, patunay yun na. Hindi ka nagkasala, di ba? Sige. CJ. Oscar, nariyan lahat ng gamit ko. Wala dito ang hinahanap mong pera. Sandali lang. Di mo pa hinahanap sa sarili mo. Ako, wala nga akong bulsa. Paano ako magtatago? Walang bulsa? Marami pang ibang pwedeng pagtaguan. Anong balak? Ngayon, kapag may ninanakaw ang babae, itinatago nila sa bra. Sa pag-aakalang, walang makakaalam. Hoy, huwag kang lumapit. Kalma lang, okay? Gusto mo bang makilala ang anak mo bilang anak ng isang killer? Hindi ko kinuha ang pera mo. Kung hindi mo kinuha, sige, hindi ko sinabi na ikaw ang kumuha.
Hoy, pumirma ka sa kontrata. Kahit gusto mong umalis, kailangan mo pa rin tapusin ang buwan. Nina, bakit hindi ka pa natutulog? Nanay, yung boss na yun, parang masamang tao. Magtatrabaho ka pa rin ba sa kanya? Kailangan kong tiisin hanggang sa dulo ng buwan para mabayaran ko ang pagpapagamot mo. Nanay, di ba sabi mo yung sakit ko ay gumaling na? Ang sakit ay gumaling na, pero kailangan mo pa rin ng mas maraming nutrisyon. Kailangan kong kumita ng mas maraming pera para ibili ka ng bitamina at supplement. Nanay, bakit sinagip ako ni tatay? Pero hindi niya ako dinalaw. Magulo ang buhay ng matatanda. Matulog na tayo. Okay. Hi, excuse me, nagtatanong po sana ako. Uy, hello po. Nakita niyo na po ba ang dalawang taong ito? Hoy, hi, hello po. Nakita niyo po ba ang batang ito at ang kanyang Pasensya na po, hindi ko po sila nakita. Sige, salamat po. Mr. Baker, tayo na lang ang maghanap sa kanila. Hindi naman po dapat kayo pumunta mismo. Hindi kailangan ko. Nawala sila dahil sa akin. Hindi pwedeng wala akong gawin. Heto ka na pala, tulungan mo akong maghanap sa kanila. Manong, nakalimutan niyo ang patakan ninyo. Manong, Nina, handa na ang hapunan. Nina. Excuse me po. Nakita niyo po ba ang anak kong babae? Ganito po katangkat. Hindi po. Excuse me po. Nakita niyo po ba ang anak kong babae? Ganito po siya katangkat. Hindi ko po nakita. Nina. 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 Nina, bilis, pumunta ka dito. Nina, mag-ingat ka. Nina. nanay, Nina, ayos ka lang. nanay, okay lang ako. Salamat, kuya. Masakit ba? Nina, bumalik ka sa iyong kwarto at Sige, nanay, magandang gabi, kuya. Magandang gabi, Nina. Hoy, ako na ang bahala. Kara, hindi mo sinabi kay Nina na ako ang tatay niya, di ba? Wala nang kailangan pa. May sarili ka ng anak ngayon. Kung malaman man ni Nina, iisipin niyang iniwan mo siya dahil sa batang yun. Hoy, ano ang ginagawa mo? Bitawan. Kara, ang totoo, ang tunay kong anak ay hindi iba, kundi si Nina. Ano nang sinabi mo? Pero bago ang lahat, Lahat yan ay hindi pagkakaunawaan. Sa panahong hindi ka pa gumagaling, si Lola lang ang nakakita kay Nina. At nakakaalam ng leukemia niya. Palagi ko siyang hinahanap. Naniniwala ako na anak natin siya. At malalaman kita sa pamamagitan niya. Pero ako ang palpak na nagpalinaw ng hindi pagkakaunawaan ng maaga. Pasensya na, Kara. ako na ang sasagot sa pinto. Pumunta ka sa kwarto at tingnan mo si Nina. Papunta na, papunta na. Hoy, Oscar, ano nang ginagawa mo dito? Hoy,
Oscar, bakit ka nandito? Kung walang importanteng dahilan, umalis ka na. Kawawa kang solo parent, nag-iisang nagpapalaki, at nakatira sa sira-sirang bahay. Ang hirap no? Sumama ka sa akin, at dadalhin kita sa malaking bahay. Tara na. Bitawan mo ako. Hoy, ang lakas ng loob mo ah. Tigil-tigilan mo to. Sumama ka sa akin, at sigurado, maginhawa ang buhay mo. Mula ngayon, di ka na, maghahirap pa. Sumama ka na sa akin. Pakawalan mo siya. Iniisip ko kung bakit mo ako pinalalayas. Dahil mayroon ka na pala ng isang gwapong katulad niya. Aray! Asawa ko siya. Okay ka lang ba? Ang lakas ng loob mong paluin ako, kahit gwapo ka man niya, o asawa mo siya. Ngayon din, sa stretcher ka aalis. Lumabas ka. Hintayin mo, babalikan kita sa tamang panahon. Salamat po, kuya, sa pagsagip sa nanay ko. Nina. Hindi siya mister. Hindi po kuya, sino po siya? Nina. Ako ang tatay mo. Nanay, tatay ko talaga siya, no? Ang galing, may tatay na ako ngayon. HM. Nina. Ayos ka lang ba, Nina? Magiging okay din. Inumin mo ang gamot mo. Nailipat na ni Nina ang bone marrow mo at mas matatag na ngayon pero nasayang ang tamang panahon sa paggamot. Maaari itong bumalik. Kara. Kasalanan ko lahat noon. Bulag ako noon. At hindi nakita ang mga daya ni Rosie. Lumipas na iyon. Ibahala na natin sa tadhana. Kara, sabi ng doktor sa akin, may isa pang paraan para lubusang gumaling si Nina. Ano? Hey. Basta makatulong kay Nina, handang gawin ko lahat. Ayon sa doktor, kailangan natin ng anak ulit. Gusto mo pa ng isa? Ano ba na klaseng pananalita yan? Sabi nila ang dugo sa pusod ng sanggol ay may stem cells na kayang gumawa ng dugo. Mas epektibo pa ito sa bone marrow transplant. Eh tayo. Ha? Kara. Alam kong biglaan ang mga sasabihin ko. Matagal na tayong hindi nakikita. Kailangan pa nating pag-isipan ang lahat. Ako. Ay respeto ko desisyon mo. Pero hindi na kayo. Pwedeng manatili dito. Saan naman kami pupunta? Hoy, ang ganda ng mansyon na ito. Taye, dito ka ba nakatira? Simula ngayon, tahanan mo na rin ito, Nina. Sige. Tara na. Rosie. Di ba't sinabi ko na, yung kasunduang sa pamilya ay kanselado na? Naman, Mabel, di mo ba gusto na ako ang maging manugang mo? Ang importante ngayon ay ang apo sa tuhod ko. Wala pa ring balita. Wala pa po. Ang apo sa tuhod, apo kong babae. Hindi, Baker, pakihinaan po kayo. May lakas pa siya. Dalhin ang babaeng ito rito, si Mabel. Talagang kinikilalang kaaway. Ang pumatay sa sariling anak at manugang habang nag-aaway sila. May tsansa pa ako makisawsaw kapag nagkagulo na. Lola, kahit tutol ka, idadalhin ko pa rin si Nakara at Nina para dito manirahan. Umalis ka sa harap ko. Manugang kong minamahal, ako ang may kasalanan sa'yo. Mabel, wag mo na iyang gawin, hindi ko na kaya.
Sa mahabang panahon, akala ko, kung hindi mo sana, inaanyayahan ang anak ko't manuga sa inyong bahay, hindi sana sila naman nang magkasunog. Ngunit ngayon, natanto kong, nagkamali ako. Lola. Anong ibig mong sabihin? May iba pa bang dahilan sa pagkamatay ng mga magulang ko? Mabel, anong sinasabi mo? Kasalanan niya ito. Siya ang dahilan ng kanilang pagkamatay. Hindi totoo yan. Ang tunay na may kasalanan sa pagkamatay ng anak ko, ay hindi si Kara, kundi ako. Lola, ikaw. Ano ang sinabi mo? Nakikita mo, Kara. Ang materyales na ginamit nyo sa pamilya nyo ay galing sa subsidiary ng biker group namin. tama iyan. Noong panahong iyon, ako pa ang namamahala sa biker group. Pero sa mismong ilalim ng aking mga mata, mga supplier na hindi karapat-dapat, ay nagtipid sa kalidad, kaya't napakababa ng kaligtasan sa sunog. Kung lahat ay naayos sa tamang pamantayan, ang sunog na iyon ay hindi sana nangyari. Glenn, ako ang dahilan ng pagkamatay ng mga magulang mo. Upang papaniwalain ka, napatay na si Kara. Ginawa ko ang lahat para maniwala ka. Pinilit ko si Kara at ang bata na magpagalagala, dumaan sa hirap. Ako, nararapat lang ang parusang matanggap ko. Lola sa tuhod, huwag po kayong umiyak. Anak, ano nang tawag mo sa akin? Lola sa tuhod po, kayo po ang lola ng tatay ko. Kaya lola sa tuhod po kay nanay. Tama po ba ako? Tama ang bata. Ito ang pinakabagong test report ni Nina. Sa ngayon, stable ang lahat. Pero kailangan ninyong magmadali para magamit ang dugong umbilical ng sanggol para ayusin mga sira na selula. Sa totoo lang, marami na kaming successful na kaso dati. Syempre, kung hindi na kayo mag-asawa at ayaw ni magkaanak ulit, maiintindihan ko. Kung ganun, kailangan ni Nina ng conservative treatment na lang. Doc, kaya pa namin magkaanak ulit. Doktor, gaano pa katagal ang meron tayo kung magdadalang tao kami ulit? Abutin ng hindi bababasa, 10 buwan kahit pinakamabilis. Sa panahong iyon, hindi kaya lalala ang kondisyon ni Nina. Base sa test report, okay pa si Nina sa ngayon. Karaniwan, natural na pagbubuntis, ang pinakamainam. Pero, hindi natin matitiyak ang oras, kaya mas mabuting gumamit ng IVF. Pag-isipan ninyo. Glenn, ano sa palagay mo? Para gumaling agad si Nina, subukan natin ang IE. CJ, Kara, ninakawan mo ako ng pagkakataon na maging binibini ng pamilyang Baker. Kaya ngayon, ipaparanas ko ang kasukdulan ng paghihirap. Katatapos lang ng ovulation stimulation shot ni Miss Allen, ischedule na natin ang egg retrieval sa madaling panahon. Ayon sa mga resulta ng test, normal naman ang lahat ng parameters. Kara, salamat sa lahat ng ito. Ito ang sample mula sa lalaki. Dalhin agad ito sa laboratorio at ilagay sa culture dish para mabuo ang fertilized egg. naiintindihan ko po, Doktor. Tumigil ka dyan. Excuse me po, miss. May kailangan po ba kayo? Gusto kong magpa-IVF. Kailangan muna po kayong magparehistro. Pumunta kayo roon para magparehistro. Kailangan din po ang inyong partner. Hindi na kailangan. Siya ang magiging partner ko. Sino po ang ibig niyong sabihin? Yung sample ng lalaking hawak nyo ngayon. Si Kim Baker. Pero si Kim Baker ay dapat magpa-IVF kasama ni Miss Allen. Hindi na siya. Rosie, yung mga follicle ni Kara ay na-dispose na natin. Mabuti naman. Kara, magkakaroon ka na ng sanggol sa lalong madaling panahon. Excited ka na ba? Kara, grabe ang trapiko. Medyo matagal pa ako makakarating. Huwag kang mag-alala, sabi ng doktor, gagaling na ako agad. Ang operasyong ito ay mababa lang ang peligro.
Lahat, lumabas muna kayo. Doc, malusog pa ba ang embryong vis eh? Huwag kang mabahala. Walang problema dito. Ano po ito, Doc? Pampamanhid. Pampamanhid? Pero, sabi ng dati kong doktor, hindi ko raw kailangan yan. Kung di ka pamanhiden at makagalaw ka bigla, masisira ang paglipat ng embryo. Masama yun. Doc, ang sama ng pakiramdam ko. Huwag kang matakot, giginhawa ka rin. Kara, sinisiguro ko sa'yo, magdadalang tao ka. Pero, ang dinadala mo ay anak naming mag-asawa. Naisip ko, pagdating ng panahon, kaya mo pa kayang ituring siyang tunay mong anak, HMPA. Nakasalubong ko ang dumadalagang doktor sa labas kanina lang. Hindi niya sinabi sa akin na may papalit na doktor. Maaari ko bang malaman kung sino kayo? Naibigay na ang anesthesia kay Binibining Allen. Paumanhin, Ginoong Baker. Kasalanan namin na hindi mas maingat. Glenn, anong nangyari? May problema ba tungkol sa VA embryo? Ayos lang, sabi ng doktor. Pagkatapos mong magpahinga, magagawa mo na ito. Naku, Nanay, tatay, magkakaroon ba ako ng munting kapatid na lalaki o babae? Ikaw na talagang bata. Paano mo nalaman? Sabi ni Lola sa akin. Nina, ano, gusto mo ba ng kapatid na lalaki o babae? Oo naman, para may makakalaro. Ako palagi, huwag kayong mag-alala. Siguradong magiging mabuting ate ako. Naku naman. Nanay, tatay, kailan nyo ba ako bibigyan ng kapatid na lalaki o babae? Ha, ano? Nanay, gusto kong bumili ng lobo. CJ, bibili ako para sa'yo. Nina, hintayin mo ako rito. Hindi ba? Opo. Kumusta? Pabili po ng lo. Sige po, okay po ba ito? Magkano po ito? Nina. Nina. Hello. Kung ayaw mong mamatay ang anak mo, huwag kang tatawag ng pulis. Huwag mong sasabihin ko ang inuman. CJ, hindi ako tatawag ng pulis. Nagmamakaawa ako. Huwag niyong saktan ang anak ko. Hello. Paumanhin, ang numerong ito ay hindi maabot ngayon. Mr. Baker, naghanap na kami sa buong bahay. Walang bakas si Miss Allen o ni Nina kahit saan. Imposible yan. Dapat ngayon ay scheduled ang ating year. Kara, nasan kayo ni Nina? Mr. Baker, may balita kami. Naglagay ka ng tracker sa cellphone ni Miss Allen. Nasa Hardside City. Siya ngayon. Hardside City, anong ginagawa niya doon? Baka may pinagkakaabalahan. Siyang importante. Impossible. Hindi ngayong ganitong pagkakataon, hindi dadalhin ni Kara si Nina sa malayo at hindi siya sumasagot sa tawag. May nangyari sigurong masama. Mag-book ka ng flight papuntang Hardside City. Ngayon din, Mr. Baker. Masamang balita, may paparating na bagyo. Kanselado lahat ng flight papuntang Hardside City. Ay nga pala, si Mason Kelly nakasosyo sa Baker Group. Malakas ang koneksyon sa Hardside City. Legal man o illegal, kontakin mo siya agad. Pakiusapan nating tulungan tayo. Magda-drive na lang tayo. Umalis na tayo ngayon dito.
Nina, Nanay. Nina, huwag kang matakot, Nina. Nandito ako. Mag-ingat ka, Nay. Nay. Nanay. Nina, huwag kang matakot. Nandito ako. Kara, tanga ka. Di mo inakala na mapapadpad ka sa ganitong sitwasyon. Kung may problema ka, sa akin mo ibuhos. Huwag mong gagalawin ang anak. Sa iyo ibubuhos. Noon pa man, dahil yang bata, yan kay Glenn kumakapit. Hindi ako, napakasalan si Glenn. Anak ni Glenn, si Nina simulat sa pool. Ano naman, kung hindi ako maging Mrs. Baker, kasama kayo, lahat sa paghihirap ko. Anong balak mo? Gawin mo ang gusto mo, sa babaeng ito. Sige, Rosie. Kara. Tingnan natin, pagkasira mo, gusto ka pa kaya, ni Glenn? Lumayo ka sa akin. Kapag hinawakan mo ako, si Glenn, hindi ka papayagan. Glenn, sino siya? Asawa mo? Asawa ko siya. Hey, ang sarap ng may asawa. Gusto ko ng may asawang babae. Huwag mong hawakan si mama. Hey bata, ang ingay mo. Ang susunod na mangyayari, hindi para sa bata. Huwag mong gagalawin. Bitawan mo ako. Bitawan. Pakawalan yang babae na yan. Ako si Mason. Bitawan. Si Joe Wright. Anong problema? Di mo ba nakita na may pinagkakaabalahan ako? Tumawag si Mason. Ano? Si Mason, siya ang nagpapatakbo ng buong lungsod. At kontrolado niya lahat. Pulis at kriminal. Si Mason. Ano? Si Mason. Bakit niya ako hinahanap? Narinig kong may hinahanap siyang babae at bata. Tugma yun sa nakatali natin. Di umalis si Mason sa kanyang teritoryo. Bakit siya lalabas para sa dalawang babae? Baka naman nagalit sa kanya yung dalawa. Gusto niyang siya mismo ang maningil sa kanila. Anong gagawin natin? Siyempre naman, hihintayin natin siyang dumating. At isasoli sa kanya, ang mga yan. Hihihi. Tapos tayo'y yayaman na habang buhay. Hahaha. Mr. Baker, nahanap na ni Mason, sina Kara, at Nina. Dapat na tayong magmadali at pumunta doon. Opo, Mr. Baker. Narito na si Mason. Mason. Lilrel Baker. Erne Baker. Erne Baker. Bakit si Mason ang tawag sa babaeng yon bilang ginang? Baker. Huwag kang matakot, Edie. Ale, ako ay narito, ayon sa hiling ni E. Baker, para iligtas ka sa lugar na to. Nina, Kayong mga nakipag-asunto kay NJ Baker, ha? Mason, pakinggan niyo muna ako. Joe. Huwag kayong mag-alala, NJ Baker. Narito ako, huwag matakot. Hindi naman talaga tayo lalaban kay Mason, di ba? Teka, may mali dito. Bakit pa kaya ni Mason gagawin ang lahat ng to para sa isang di kilalang babae? May kakaiba dito. Oo nga, ang galaw ni Mason sa hard side ay lihim na lihim. Bihira lang nakakakita sa kanya. Paano nakilala nitong babae ang isang tulad ni Mason? Ito ba'y talagang ang tunay na Mason? Buisit, sige na. Nagpapanggap kang Mason para lokohin ako? Tao dyan, pumasok kayo. Ano ba ang gusto mong gawin? Hulihin nyo itong impostor. Ngayon din. Anong lakas ng loob mo? Sisiguraduhin kong mawawala kayong lahat sa Hardside City nang walang bakas. Kahit sa ganitong sitwasyon, ang daldal mo pa rin, sinira mo ang mga plano ko. Aayusin kita mamaya. Huwag mong hawakan siya. Alam mo ba kung sino siya? Asawa siya ni Glenn, ang C ng Baker Group. Kapag hinawakan mo siya, ang buong Hardside City ang magdudusa. Hindi siya karapat-dapat. Exact, si Rosie ang magiging asawa ni Glenn. Bakit nag-aatubili ka pa? Pupunta na ako ngayon para turuan ng babaeng yan. Bitawan mo si mama. Tigil. Kara, Glenn, umalis na tayo. Tayo. Nakita ko na siya dati.
Ang lalaking iyon ay CEO talaga ng Baker Group. Teka, baka naman ang babae, ang asawa niya, Mrs. Baker? Yan, Baker, Mason, ikaw na ang bahala dito. Lahat ng nanakit sa asawa ko at anak ko ay dapat managot. Opo, yan, Baker. Tara na, umuwi na tayo. Sige. Mr. Baker, Mrs. Baker. Pakinggan niyo ako. Glenn, pakiusap, pabayaan mo na ako. Pagtatrabahuhan niyo sila. Opo. Nina, ano ang iginuhit mo? Ito si tatay, ito ako, ito naman, ang sanggol na. Darating sa pamilya natin. Honey, hindi pa buntis si mommy. Glenn, buntis ako. Yehey, magkakaroon na ako sa wakas, ng kapatid na lalaki o babae. Diyos ko po, ingatan mo po si Mom at ang sanggol. Huwag kang mag-alala, Lola, mabubuti po si Mommy. Doc, kumusta si Kara? Huwag kayong mag-alala. Ligtas si Mommy at ang sanggol. Nakolekta na rin namin ang cord blood. Susunod, may hahanda na natin si Nina para sa kanyang operasyon. Dalhin si Nina doon. Nina, huwag kang mag-alala, Lola. Ako ay magiging maayos din. Huwag kang mag-alala, Lola. Nanay, Nina, halika rito. Kara, ang cord blood transplant ay ganap na matagum. Gumaling na si Nina ng lubusan. Napakagaling naman, ha ha ha. munting ngipin. Tingnan mo. Kara, paano kung magsagawa tayo ng seremonya ng kasal? Hindi natin ito natuloy 6 na taon na ang nakalipas. Nais kong bawiin yon para sa'yo. Yehey, yehey. Naku, naku. Maligayang bati sa inyong kasal. Sana magkaroon kayo agad ng anak, ha ha ha. May mga anak na kami. Baker, kayo ang lola ni Glenn. Malaking pangyayari ang kasal niya sa buhay niya. Talaga bang hindi kayo daralo? Tiyak na ayaw na akong makita ni Kara. Ang mga bagay na ginawa ko noon, ang nagdulot ng hirap sa kanila ni Nina sa kabilang lugar. Malaking araw niya ngayon. Bakit ko pa siya gagawing hindi komportable? Baker, ngunit. Huwag na kayong magsalita. Umuwi na ta. CJ, Lola, Nina, Lola, hinahanap ko ho kayo kanina. hinahanap mo ako. Ano iyon, Lola? Hanggang ngayon, ayaw mo pa rin ba akong tanggapin bilang manugang? Hindi. Paano naman nangyari yon? Nahihiya lang ako. Natanggapin ito. Lola, kalimutan na natin ang nakaraan. Sa sunog na iyon, nawalan ka rin ng mahal sa buhay. Ngayon kami ni Glenn, naghahangad lang ng basbas mo. Salamat, Kara. Salamat sa inyong dalawa. Sa pagsasama muli ng pamilyang Baker. Miss Allen, magsisimula na ang kasal. Tara na. Sige, MMHMM. Tatay, ipagkakatiwala ko si nanay sa'yo. Alagaan mo siyang mabuti, ha? Mr. Baker, tinatanggap mo ba si Kara bilang iyong asawa na mamahalin at iingatan sa ginhawa at karamdaman, sa hirap at ginhawa, habang buhay? kahit anuman ang mangyari, kahit anong hadlang, hawakan ko palagi ang kamay mo at di bibitaw. Miss Allen, tinatanggap mo ba si Glenn bilang iyong asawa?
Ngayon, ang mag-asawa ay magpapalitan ng singsing. Kara, sa buhay na ito at susunod, di tayo mawawalay. Kahit saan, maghahanap tayo. Glenn, salamat sa paghahanap sa amin ni Nina. Sa huli, Halik. Halik, halik,